So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Kung napraning nga, itong si former President Duterte nung pumunta ang armed forces or yung military doon sa Davao, abay mukhang mas lalong mapapraning siya sa balitang to. Kita niyan, ipopost na lang natin dyan. O, idamay mo na din sa kapraningan mo yung spokesperson mong si Harry Roque. O, sabay kayong dalawang hindi matutulog. Kasi 'di ba sabi ni, ni former spokesperson Harry Roque na nung tinawagan daw siya ni former President Duterte ukol dito sa anytime pwede siyang arestuhin, abay hindi din daw makatulog itong si Harry Roque. Ngayon, idamay mo din siya dito kasi talagang literal na hindi kayo papatulugin nitong balitang to. Damay mo na din dyan yung mga attack dogs mo na kahol ng kahol and to the point na sila na din yung nagbabanatan ng masasakit na salita. So, ano nga ba yung ganap, Mima? So, nakita nyo naman ata yan, guys, no? So, basahin na lang natin. Marcos can order Philippine National Police or PNP to implement Duterte arrest. Nako, sakit nito sa bangs. Hindi na nga sila pinatulog ni former Senator Antonio Trillanes sa binitawang statement na nandito na nakapag-investigate ng International Criminal Court and by the middle of this year ay baka dumating ang warrant of arrest. Hindi na nga sila nakatulog doon pa lang sa point na yon, to the point na 'di ba? Imagine pumunta lang ang armed forces, ang military doon sa Davao, ang akala ni Digong ay arestuhin siya. How much more pa kaya? Sa binitawang statement sa interview ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti. Okay, mas lalong hindi sila papatulugin ito. Kumbaga parang gabi-gabi ay mumultuhin sila ng mga ginawa nilang pagkakasala. Lalo pat sagad na rin guys ang mamamayang Pilipino sa kanila, no? Umabot na sa punto na according sa survey, public approval of ICC drug war probe growing. So, lumulobo na po ang mga tao, mga mamamayang Pilipino na gustong atat na pong papasukin ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Lalo pat mulat na po ang mamamayang Pilipino at tumindig na ang mga kababayan natin galing sa dilim ni former President Duterte. Kumbaga gusto nilang basagin at putulin ang sumpa. Kumbaga, iwasan yung patsulok. Gusto nilang mapagbayad ang may pagkakasala. So ngayon, sabi dito sa balita, basahin lang muna natin guys nawala ako. Sabi dito sa balita, President Marcos could order the Philippine National Police to implement the warrant of arrest issued by the International Criminal Court or ICC against former President Rodrigo Duterte, a counsel of the victims of the war on drugs said yesterday. So, in an interview, ICC Assistant to Counsel Cristina Conti maintained that as Commander-in-Chief, Marcos has jurisdiction over the Philippine National Police. So, meaning to say guys, our President can order the warrant dito kay former President Duterte kasi siya yung yung Commander-in-Chief ng ating kapulisan. So, meron po siyang jurisdiction over the Philippine National Police. So, hindi rin malabo guys na anytime ay ipa-aresto ni President Bongbong Marcos itong si former President Rodrigo Roa Duterte kasi nasa kamay na po ni President Bongbong Marcos ang kapangyarihan. Kasi, itong ICC wala pong reinforcement. So, ang huli po talaga kapag lumabas na ang warrant of arrest is yung kapulisan natin or yung armed forces of the Philippines. So, practice na yan yung mga nasa, mga military na nandoon sa Davao. So, practice na yan kay Digong, So, hindi man natin sinasabi na sila yung huli, pero ready to attack na lang yan kapag nandiyan na yung order na ipa-aresto itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi kahit pa paano guys, I do believe na this government,
naniniwala pa din sa rule of law and due process. 'Di ba? Naniniwala pa din sila sa human rights law, naniniwala pa din sila sa karapatang pantao. Not unlike dito kay former President Duterte na basta-basta lang nang lalapas tangan, 'di ba? Lalo pat lagi nating naririnig sa kanyang bibig na papatayin kita, ipapahuli kita, mga ganyan-ganyan, nagmumura pa. So talaga nga namang literal na hindi makatao ang 6 na taon ni former President Rodrigo Roa Duterte, at yun po yung hindi naranasan ng mga biktima ng tawag dito, biktima ng war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte, yung rule of law and due process. Hindi po nila naranasan yun na i-depends ang kanilang sarili laban sa pag-aakusa na addict sila. Kasi hindi naman po lahat ng nahuli na addict kuno ng Philippine National Police ay totoong addict. Ang iba po doon is planado. Kagaya nga po ng sabi ko, during the term of former President Duterte, siya po yung yung nag-utos na kapag may napatay kayo, meron kayong special reward. But because wala kang naniniwala sa kanya kasi against human rights po yung pagpatay ng tao, abay ang ginawa ni Bato, in-implement niya ito na mayroon pong special reward sa mga taong makakategi ng mga addict. Pero mostly ang nangyari nung narinig nila yon na may kwarta sa pagpatay dito sa addict, abay yung mga ibang pulis nilagay na po sa kanilang kamay ang kapangyarihan to the point na may mga planted crime, 'di ba? Planted scenes, planado na po. So ang iba po doon, karamihan po doon, hindi po, hindi nakamit ang hustisya because mga blue collar lang din po. According sa record ng Philippine National Police, 7,000 po ang biktima ng war on drugs. Pero sa tingin nyo guys, sa 7,000 na yun, isipin nyo lahat ng tao na yun ay nanlaban. Pero according lang po yan sa record ng PNP. Pero humigit kumulang, sabi nga ni Leni Robredo, humigit kumulang 30,000 people were killed during the bloody drug war of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ginawan pa nga nila ng issue itong si former Vice President Leni Robredo, But anyway, sabi pa dito, it is not impossible for the PNP to arrest President Duterte and whoever will be included in the warrant if they will be ordered by the government, the head of the Philippines, which is also the head of the PNP, sabi ni Conti, na ang kanyang tinutukoy dito ay si President Bongbong Marcos. So sino nga ba yung mga allegedly person of interest dito sa sa International Criminal Court? So nangunguna po dito guys, yan, pakita ko sa inyo, sa usapang kongreso, nangunguna dito is si former President Duterte. Sumunod dito si Sara Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Pantaleon Alvarez, si Sueno, si Vitaliano, si Leonardo, si Boyina Garma, si Dante Guerrera, si Jose Cadillo, at si Sunny Buenaventura. But anyway, yan po yung mga allegedly person, mga, person of interest dito na pinangalanan ng International Criminal Court. So, nakakatakot nga naman na mahuli, sabi nga ni Bato de la Rosa, diba? Kasi unang-una, hindi niya na makikita yung kanyang apo. So, ito nga, nagmamatigas, itong si Digong, imagine, mambabatas siya, naging presidente, naging abogado, pero gusto niyang ipamukha sa gobyerno na manlalaban siya. So, hindi siya susunod sa batas, kundi manlalaban siya. Kasi ang sabi niya, hindi daw po siya magpapahuli ng buhay. So, yan po yung binitawang kataga ni Digong. Talagang ipinipilit niya na hindi talaga siya magpapahuli ng buhay dito sa dayuhan. Bagkus siya po ay manlalaban. Which is, hindi po talaga guys tama na manlaban. Kasi, dinadaan ka naman sa legal process, dinadaan ka naman sa rule of law and due process, diba? So, bakit ka pa man lalaban? So, it's kinda long process, but I think malapit na po na makamit ang laban dito, ang hustisya dito ng mga biktima ng madugong war on drugs ni former President Duterte. Lalo pat itong si Bato de la Rosa ay nagbabago-bago na din ng tono at ready to sing, ready to testify na din itong si Senator Bato de la Rosa if the ICC will investigate dito sa bansang Pilipinas. Ready to testify na siya. Kagaya nga na pinakita ko sa inyong article kanina,
Yan o. De La Rosa says he is ready to cooperate with the ICC probe. Samahan mo pa ng kanyang statement na ayaw niyang makulong dahil nga gusto niya pang makita ang kanyang apo. Kaya nga guys, kung mapapansin nyo, na nagpabago-bago na ng statement itong si Senator Bato de la Rosa to the point na hindi na siya sumusuporta dito sa mga gustong pamamalakad ni Digong dito sa separation of Mindanao. So, nagpaparinig na itong si Bato de la Rosa dito sa ating gobyerno na baka pwede siyang iligtas sa kanyang pagkakasala, which is no. Hindi talaga yan, hindi yan unfair. I mean, hindi yan fair sa batas na de porket ikaw ay kumanta, ay maililigtas ka. Pero mababawasan yung taon ng pagkakakulong mo. Yun lang yung kagandahan if kumanta ka nga talaga. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.